Magandang araw. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon ay magsisimula na tayo sa panibagong aralin. Balikan natin ang inyong araling panlipunan sa Baitang Siyam na Economics. Ano nga ba ang ating paksa ngayon? At anong inaasahang inyong maisasagawa sa pagtatapos ng aralin? Ito ay kaya niyong matukoy ang gampanin at patakaran ekonomiya na nakatutulong sa sektor ng industriya at paglilingkod. Matatandaan na upang matukoy ang pag-unlad ng bansa ay kinakailangan natin gumamit ng iba't ibang paraan. Isa na rito ay ang GDP o Gross Domestic Product. Natatandaan niyo pa ba ito? Ito ay ang kabuuang kita ng mga produkto na nalilikha sa loob lamang ng bansa. At paano naman ito nakukuha? Sa pamamagitan ng pagsama-sama ng iba't ibang unit tulad ng NFIFA o Net Factory Income from Abroad, kita ng sektor ng agrikultura, ng industriya at paglilingkod. At inyong matatandaan na ang sektor ng agrikultura ay dito nagpumula ang mga hilaw na materyales sapagkat dito nabibilang ang pagsasaka, paghahayupan, pangingisda at pangungubat. Ngayon, ano naman ang sektor na industriya at paglilingkod? Unahin natin ang sektor ng industriya. Ito ay may pangunahing layunin na maiproseso ang mga hilaw na materyales o sangkap upang makabuo ng mga produktong ginagamit ng tao na nagmumula sa agrikultura. Kung kaya't kumakatawan ito sa sekundaryang sektor ng bansa dahil ang una o ang primarya ay ang agrikultura at pangalawa naman ito. Halimbawa na lamang itong kape. Inaan ito ng mano-mano, matapos ay iipunin at ibibilad upang dumaan sa proseso. At pagkatapos ng prosesong ito, ay handa na itong ipagbili sa pamilihan. Ngayon, ipinalalagay na ang sektor ng industriya ay ang pinaka-dynamicong sektor ng ekonomiya. Ngunit, bakit? Dahil ang mga produkto na yari o pinan na produkto ay maaaring gamitin upang makalikha ng mga panibago pang produkto. Halimbawa na lamang itong naprosesong kape. Ito ay dadaan ulit sa proseso at makabubuo ng napabuting produkto kung saan nabibigyan ang mamimili na mas marami pang pagpipilian o para mas maging komportable ang mga consumer. At syempre, karagdagang kita para sa mga producer. Ang sektor ng industriya ay nahati sa subsektor nito. Isa na rito ay ang mining o pagmimina. Tinuturing ito na primaryang subsektor ng sektor ng industriya sapagkat dito nakukuha ang mga metal, di-metal at enerhiyang mineral na kung saan dumadaan sa proseso upang gawing tapos na produkto. Halimbawa, ang mga ginto na maaaring maging hikaw o kabahagi ng isang yaring kalakal tulad na lamang ng bakal na ginagamit upang makabuo ng bahay. Kung kaya't kung di na isa sa katuparan ang pagmimina, ay mahihirapan ang susunod na subsektor na kung saan ito ay ang construction o construction. Kabilang dito ay ang mga gawain tulad ng pagtatayo ng mga gusali, infrastruktura, at iba pang land improvements tulad ng tulay, kalsada, at iba pang bahagi ng pampublikong serbisyo. Kasama rin dito ang personal na konstruksyon ng mga tirahan. Kadalasan, ginagawang basehan ang daming infrastruktura upang masabing maunlad ang bansa. Ngunit sa katunayan ay bahagi lamang ito ng isang sektor na bahagi rin ng kabuuang kita ng bansa na isa sa mga batayan ng pag-unlad. Bahagi rin ng konstruksyon ang pagtatayo ng pabrika at kalakalan sa bansa, kung kapag marami ang namumuhunan ay tataas din ang konstruksyon. Kung wala ang subsektor na ito, ay mahihirapan naman ang susunod na subsektor na kung saan ito ay ang manufacture o pagmamanufaktura. Ito ay ang paggawa ng mga produkto sa pamamagitan ng manual labor o ng mga makina na nagaganap sa loob ng pabrika.
Dagdag dito na nagkakaroon ng physical o chemical na transformasyon ang mga material o bahagi nito sa pagbuo ng mga bagong produkto. Malaki ang naitutulong ng subsektor na ito sapagkat ang mga pangangailangan ng mga mamamayan sa pang-araw-araw na pamumuhay tulad ng pagkain, damit, teknolohiya ay nalilikha sa subsektor na ito. May mga pangangailangan naman na hindi kayang gawin sa pagmamanufaktura. Isa na rito ay ang kuryente, gas at tubig na kabahagi ng utilities o palingkurang bayan. Dito binubuo ng mga kumpanya ang pangunahing layunin nila na matugunan ang pangangailangan ng mga mamamayan sa tubig, kuryente at gas. Malaki rin ang papel ng pamahalaan upang masiguro ang maayos na serbisyo at paglalatag ng mga infrastruktura at angkop na teknolohiya upang maihatid ang nararapat na serbisyo sa lahat ng tao. Mapapansin na marami sa mga bansa ang nais paunlarin ang kanilang sektor ng industriya. Kabilang na rito ay ang Thailand, China, Vietnam, at Pilipinas na kung saan ito ay tinuturing na mga newly industrialized countries. Pero ano ba ang meron ang sektor na industriya? Ano ba ang naitutulong ng sektor na industriya sa ekonomiya? Una ay ang pagkita ng dolyar sa ekonomiya. Sapagkat hindi lamang mga agrikultural na produkto ang nagpapasok ng dolyar sa bansa, maging ang mga produktong yari sa sektor ng industriya sapagkat madali itong ipagbili dahil hindi madaling masira at hindi madaling mabulok. Sumunod ay lumilikha ito ng mga yaring produkto dahil karamihan sa ating mga pangangailangan at kagustuhan sa pang-araw-araw na pamumuhay ay nanggagaling sa sektor ng industriya. Halimbawa, ang mga damit, sapatos, pagkain, mga gamit sa eskwelahan ay dito nagmumula. Isa pa ay nagkakalob ito ng hanap buhay sa mga tao dahil sa pag-produce ng mga produkto ay nangangailangan ng mga manggagawa na gagawa nito. Kung kaya't kapag maraming mga produkto ay marami ding mga manggagawa ang kinakailangan. At dahil dito, nagbubukas ito ng oportunidad para kumita ang mga mamamayan. At ang panghuli ay gumagamit ng mga makabagong teknolohiya sapagkat ang mga producer na nais paunlarin ang kanilang negosyo ay bumibili ng mga makabagong teknolohiya at pinag-aaralan ang paggamit nito para rin sa mas mabilis na transaksyong pang-ekonomiya. Dahil malaki ang naitutulong ng sektor na industriya sa ating bansa, kailangan ng pamahalaan na bigyang suporta at mas mapaunlad ito sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga patakarang pang-ekonomiya na may mga kaugnayan dito. So, una ay ang pagsali sa World Trade Organization, ang Magna Carta for Small and Medium-Scale Enterprises, Retail Trade Liberalization Act, and Science and Technology Agenda for National Development. Una ay ang World Trade Organization o ang pagsali ng Pilipinas sa organisasyon na ito. Ito ay nagbigay ng kakayahan sa bansa upang makipagkalakalan sa iba pang mga bansa. Ito ay kasunduan na kung saan magbibigay ng mababang taripa ang bawat bansa upang maengganyo na isagawa ang kalakalan. Maganda ang maaaring maidulot nito, ngunit mararamdaman ng mga lokal na negosyante ang epekto nito sapagkat kapag walang limitasyon ang pagpasok ng mga banyagang produkto, magiging mas mura ang halaga ng mga produkto nila kumpara sa mga produktong ipagbibili ng mga lokal na negosyante. Sumunod ay ang Republic Act number 9501 o Magna Carta for Small and Medium Enterprises. Ito ay may layunin na palaguin ang mga maliliit at may katamtamang laking industriya lalo na sa pook rural at sektor ng agrikultura. Ito ay batas na kumikilala sa potensyal ng mga micro, small,
medium enterprises sa pagkakaloob ng trabaho sa mga mamamayan at pagpapalago ng ekonomiya. Kung kaya't ang pamahalaan ay dapat suportahan ang mga negosyante at paunlarin ang mga ito sa pamamagitan ng pagpapatibay ng mga programa na tutulong na hasain ang kanilang kakayahan, makatulong upang magkaroon ng pondo o puhunan, siguraduhin na pantay ang trato ng gobyerno mula sa pag-aasikaso ng kanilang papeles o kontrata at paigtingin ang kanilang karapatan. Sumunod ay ang Republic Act 8762 o Retail Trade Liberalization Act na binuksan sa mga dayuhang namumuhunan at mga korporasyon ang kalakalang pagtitingi upang mas maging abot-kaya sa mga consumer ang mga produktong may kalidad at upang marami rin ang kanilang pagpipilian. Dahil dito, maiengganyo mga consumer at maiengganyo rin ang mga producer na mamuhunan na magbubukas ng mga trabaho at makatutulong sa pagpapalago ng ekonomiya. Isa pa rin sa mga patakaran pang ekonomiya ay ang Science and Technology Agenda for National Development or STAND. Ito ay pagtuklas ng mga bagong kaalaman sa teknolohiya at produksyon sa Pilipinas. Ito ay pinangungunahan ng Department of Science and Technology o DOST sa pamamagitan ng science ay mapaunlad ang industriya na lilikha ng mga produkto na makatutulong sa pagpapaunlad ng ekonomiya. Ito ay ilan lamang sa mga patakaran na makatutulong sa sektor na industriya. Ngunit, upang mas mapalago ang sektor na industriya, kailangan na hindi nakakalimutan ang pinanggalingan nitong sektor at ito ay ang sektor ng agrikultural. Para sa ilan, ang kaunlaran ay dapat ang agricultural ay nagiging urban, industrial, at modern. Kung kaya't ginagawang industrial ang mga taniman, kabundukan. Ngunit hindi nila napapansin na ang mga likas na yaman ang ating mga nasasakripisyo at maaaring maubos ang mga ito. Kung kaya't dapat ang agrikultura ay napapaunlad at hindi sinisira habang pinalalago ang sektor ng industriya. Nang sa gayon ay magbukas ito ng mga trabaho para sa lahat. At dito papasok ang ikatlong sektor ng ekonomiya na sektor ng paglilingkod. Ang sektor ng paglilingkod ay ang paggamit ng mga manggagawa ng kanang lakas, kakayahan at talino upang makalikha ng produkto at serbisyo. Kilala rin ito bilang tersyarya o ikatlong sektor ng ekonomiya matapos ang agrikultura at industriya. Sa ekonomiya ng isang bansa, hindi lamang mga produkto tulad ng mga damit, kasangkapan, gamot at pagkain ang pinagkakagastusan o kinokonsumo ng mga mamamayan. May mga pangangailangan din sila bukod sa mga produktong agrikultural at industrial. Mahalaga ang sektor ng paglilingkod sa produksyon sapagkat hindi mabubuo ang mga produksyon kung walang paggawa dahil isa ito sa mga salik ng produksyon. Diba ito ang mga salik ng produksyon tulad ng kapital, lupa, entrepreneur, at ang paggawa. Ngunit, sino-sino ba ang kabilang sa sektor ng paglilingkod? Ayan ang mga kabilang sa sektor ng paglilingkod. Una ay ang mga manggagawang nasa serbisyong ng pamahalaan tulad ng mayor, pangulo, senador, sekretarya sa barangay at iba pa na namamahala sa pampublikong serbisyo. Pangalawa ay ang manggagawa na nasa serbisyong medikal tulad ng doktor, nurse, rescue team na kung saan sila ang naghahatid ng medikal na suporta sa mga nangangailangan. Ikatlo ay ang mga manggagawa na sa serbisyong pang-edukasyon tulad ng librarian, guro, prinsipal na sila ang karaniwang trabaho sa paaralan na tumutulong upang mahubog ang kaalaman ng mga mamamayan.
Ika-4 ay ang mga manggagawa na sa serbisyo ng transportasyon, tulad ng traffic enforcer, driver, konduktor, na kung saan sila ang naghahatid ng serbisyo upang matulungan ang mga mamamayan na makarating sa kanilang nais puntahan. Sumunod ay ang mga nagtatrabaho sa serbisyo ng komunikasyon at media tulad na lamang ng mga call center agent, manunulat sa dyaryo, reporter na kung saan naghahatid ng impormasyon sa mga tao. At maaari ding mapabilang ang iba pang uri ng serbisyo tulad ng serbisyo sa pananalapi. Dito mapapabilang ang mga nagtatrabaho sa bangko at remittance center. At kasama rin dito ay ang serbisyo ng insurance at ang mga serbisyo din personal tulad ng mga katulong. So ano ba ang mga patakaran ang nangangalaga sa karapatan ng mga manggagawa na ito? Una ay ang Labor Code of the Philippines o Presidential Decree number 442 of 1974. Ito ay isang dekretong nagbibigay ng mga probisyon, karapatan at tukulin ng may mga paggawa ukol sa manggagawa ng bansa simula sa kanilang aplikasyon hanggang sa katapusan ng kanilang pagtatrabaho. So ito ay batas na nagkakaloob ng karapatan sa mga manggagawa tulad na lamang ng tamang paraan ng pagtanggap at pagtanggal sa kanila. Kabilang din dito ang ilang oras lamang na kanilang trabaho, overtime, leave at maging ang mga benepisyo tulad ng karagdagang sahod para sa holiday, rest day, 13-month pay, retirement pay at maging sa pangangalaga ng kanilang kalusugan at kaligtasan ng mga manggagawa. Sumunod ay ang Salary Standardization Law of 2019 o Republic Act 11466. Noong nakaraang Enero 8, 2020 ay nilagdaan ni Pangulong Duterte ang pagtataas ng buwanang sahod ng mga manggagawa sa pamahalaan na kung saan ang pinakamababang sahod dati na 11,068 pesos ay magiging 13,000. Ang pagtataas ng lebel ng kanilang sahod ay nakadepende pa rin sa kanilang responsibilidad, tungkulin at kwalifikasyon. Sumunod ay ang DOLE Department Order number 174. Ito ay pinagbabawal ang pagkakaroon ng labor-only contracting kung saan ang manggagawa at may paggawa ay napagigitnaan ng isang agency na nakikinabang sa bahagdan ng sahod ng manggagawa. So ito ay tungkol sa pagkakaroon ng employer-employee relationship na kung saan wala o limitado ang kontrol ng kontraktor sa trabaho at kikitain ng manggagawa. Ngayon, ano ang naitutulong ng sektor ng paglilingkod sa ekonomiya? Una ay nalilinang ang dalawang sektor. Gamit ang talino at kakayahan ng mga manggagawa ay nakakagawa ng mga programa at pag-aaral upang mas mapabuti ang kalagayan ng sektor ng agrikultura at industriya. Ikalawa ay lumilikha ng intangible goods para sa tao o ito ay ang serbisyo na kung saan ay kinakailangan din ng mga mamamayan na hindi kaintugunan sa sektor ng agrikultura at industriya. Ikatlo ay nakatutulong upang mapaunlad ang bansa. Ayon sa huling datos ng Philippine Statistics Authority, noong Enero 2020, mayroong 73 milyong Pilipino ang may trabaho at 58.6% nito ay nagmula sa sektor ng paglilingkod. Ngayon, kung may katanungan tungkol sa sektor ng industriya at paglilingkod, maaaring mag-iwan sa akin ng mensahe sa Kuiper. Hanggang dito na lamang ang ating aralin. Paalam!